Muling nagbalik ang mga isda, mga kasimangista. Ayan, sabi ko nga po sa ating mga nakaraang video, talagang taghirap nung mga third and the last week po ng March, mga kasimangista. Kaya ngayon naman po talaga nitong pagpasok ng April, eto na po, sa nakikita nun yan, sa taas naming na 1,500 dyan, napakalaki na po nito mga kasimangista. At marami kami nakitang grupo dyan for our third flight nitong araw na ito. Talagang ito nga po ay aming nakita bago po magdilim ng ating araw, bago lumubog ang araw. Yan, iniikot-ikutan natin yan. Tinitingnan natin kung marami talaga itong kinakain at may volume, mga kasimangista. Dahil dito sa area ito, meron kami nakita ng mga 4 na grupo plus doon sa dinadaanan ng ating motherboat na si Shirley, mga kasimangista. May nakita na rin ako doon bago ako tumiretso dito sa area na to dahil napakaraming ibon dito. Kita nyo, namumuti siya. So doon sa dinaanan ko kanina, may 2 grupo pa rin doon na malalaki. So ngayon, chinecheck natin yan. Yan, kita nyo, nangangasol-ngasol, namumuti na yan. Medyo magalaw nga lang yung ano natin, medyo may hangin ng konti. At the same time, mahirap palang mag-video sa taas. Hindi ako sanay mag-video dahil ako lang dati ang binibidyohan. Sa ngayon, ako na nagbibideo, mga kasimangista. Ang hirap hagipin niyang ganyan kalaki, o tingnan nyo, mga kasimangista. Dahil dito nga iniikutan namin yung 4 na grupo. So namimili kami dito ng papatumbok natin sa ating motherboat ng ating super pairing ni si Shirley, mga kasimangista. So yun continuous kami monitoring at continuous kami nag-uusap na aking fishing master nang sa ganoon na-update ko siya ng kaganapan dito sa area ko. Kasi sa area na to, nasa 8 milya ko pa siya, pero siya ay may pinopormahan na doon, mga kasimangista. Dahil dinaanan ko yun kanina, magandang grupo rin po. So ngayon, ayan, ito naman po nakikita natin dito sa 8 milya, kaya continuously talaga na iniikot-ikutan namin ito. Tinitingnan namin kung tumatagal o maraming kinakain, kasi yun talaga ang isang quality na dapat makita natin, kung ang isang grupo or kawan ng isda ay maraming kinakain, para malaman natin kung ito ay tumatagal. Ayan, bumalik kami dito kay Shirley, sa posisyon ni Shirley. Kung nakikita nyo, sa dami ng alon-alon na yan, may pumuputi yan, napakalawak po niyan, halos mahihirapan sa kupin pagka ganyan. Kita nyo naman, lumiliit si Shirley dahil sa laki ng grupo. Tingnan nyo, isipin nyo kung gaanong kalawak yung kanyang iikutan. So ang nangyayari kasi dyan, mga kasimangista, pagka ganyan pa lang, mahirap bitawan o mahirap aryahan dahil sa lapad niyan at marami pa yun sa ilalim. Maaring lumubog yan at mahirap hulihin. Maaring hindi mo lahat masakop yan o hindi mo lahat mahuli dahil sa lawak ng kalat niya. So kailangan yan, dapat medyo buo-buo siya bago mo siya aryahan. Kailangan makita mo sa sonar kung gaano karami yan, kung gaano kalalim, kung anong distansya, kung ano ang movement ng isda. At saka kung maraming kinakain, nakikita po yan sa ating sonar na ginagamit. Yun po yung pandetect natin sa ilalim ng dagat, kung saan malalaman natin lahat ng sinabi ko sa inyo, mga kasimangista. Yan medyo kumakalat, kaya mahirap talaga. So kung ikaw fishing master, hindi mo alam kung bibitaw ka na baga dyan dahil may gusto ka pang habulin doon sa bandang kanan na yun At the same time, ang habol mo dito yung oras. Past 5 na po ito. Pag dumilim na, hindi na po pwedeng mariyahan, hindi nyo na makikita yan kung mumuti pa. Kasi pag lumubog yan, mahirap na talaga, hindi nyo basta-basta mahuhuli yan. So sa lapad po niyang kanina na alon-alon, eto nasa kanan, humiwalay na. So ngayon, ang pangit dito, pag inarayahan yan, baka dire-diretso sumunod pa rin dun sa kanan na yon. Kaya ayan, medyo tinitiningan niya ng ating fishing master na si Cap Gando mula sa Guimaras. Ayan, mga kasimangista. So kahit alon-alon, pwede man birahin yan kasi nakikita nga sa sonar. So makikita mo lang kung anong distansya niya para makuha talaga ng buong buo. So yan nga po, mga kasimangista. Ayan, kita nyo naman na medyo alon-alon pa lang. So ayan, parang bumitaw na ba siya dyan? Hindi, naka-standby pa lang pala siya dyan. Malalaman natin mamaya ang kanyang magiging diskarte dito, kung paano siya bibitaw. So ayan guys, nagkalon-alon na lang yung isda at yung kanyang speedboat nasa baba na rin. So talagang timing lang, perfect timing. Ang taas namin dyan
Wala pa, hindi pa bumibitaw. Iintayin pa talaga na mabuo yan dahil pag hindi buo yan, maaaring pag may nakatakas dyan na yung ulo niya, hindi niya nakuha, hindi niya na-hit yung ulo ng grupo, ay talagang sisisid at sisisid. Sayang ang isang aryada. At the same time, last chance mo na yan for the day kasi malapit na mag 6 o'clock dyan. Medyo talagang dapat pag inaryahan mo yan, okay, lumalabas siya, namumuti-muti yan, pwedeng aryahan yan kasi kayang-kaya ng sakupin ng lambat yan. Yan, panoorin yung mga kasimangisda. Napakaganda po nito na daang tunilada po ang mahuhuli natin dito. Pinapaliwanag ko lang sa inyo na ayan, parang bumitaw na siya dyan. Bumitaw na, nandyan na sa likod yung kanyang skip. Ayan, tama-tama, bumitaw na. So may nagbubulabog na doon. Pero sa nakikita nyo doon sa bandang taas na yun, may alon-alon na talaga hindi siya mahagip dahil dumistansya yon, humiwalay na. Kasi halos nagtatatlong grupo ito eh. Ayan, medyo magalaw-galaw ang ating kuha. At ang hirap nga palang mag video pagka ganito na ang taas namin medyo may hangin-hangin pa yan. So iniikutan niya sa ngayon. May part na pumuputi na light lang ang kulay. Ayan. Panoorin natin mga kasimangisda. Ayan, may mga pumipitik-pitik siya. May mga alon-alon. Ano ba yan? Bakit ganyan ang kuha ko? Yung kamay. Kasi kailangan hawakan yung guys. Kailangan hawakan ng mabuti yung cellphone kasi sa lakit. Yan. Sabi ko, nandito na pala kami sa tustusan. Bumaba na kami. Nahirapan ako mag-video. So, dito na kami sa tustusan ngayon. Nagbubulabog na si Cap dyan. Hindi ko na nakuhanan pala yung side na dapat ay makuhanan. So, ayan. Pasensya na kayo mga kasimangisda. Pero nakikita niyo naman dyan sa alon-alon sa loob ng gitna. Ayan, may pumuputi na yan. Yan na po yung inarihan natin. Pinubulabog na ng ating baboy-baboy. Ayan. So, nasakop natin yan. Tapos, dun sa bandang kanan, meron pa rin dito yan guys eh. Yan, si Cap dyan ang bumibira dito, nagbubulabog siya. Ating bagong tuna pilot. Si Cap dyan, tuna pilot. I-ano nyo po, follow nyo yan sa mga kasimangisda natin dyan. So, yan. Malapit na rin po kasi akong umuwi, kaya siya na po talaga ang papalit sa akin. Ayan. Maganda talaga na nakikita nyo talaga sa taas yung klase ng isda na inaryahan natin. Kasi ito po marami itong yellowfin tsaka tuna. So antabayan natin mga kasimangisda ang kaganapan dahil ito po ay isa sa pinakamagandang aming inaryahan. At ito po ngayon daan-daan tonelada nga po yung nakikita natin dyan. Hindi nga natin nasakop lahat yun dahil lumubog nga yung kalahati. So imagine niyo guys, kalahati pa lang yung nahuli namin, kalahati yung nasa labas. Hindi ko lang talaga nakuhanan kanina kasi binibigyan ko si Cap dyan ng instruction kung anong gagawin. Pagka nasa ganun siyang altitude, kailangan siyang mag-dive, bumaba siya ng mabilisan para umabot siya makapag-bulabog. So ngayon, ayan, dito kami sa tustusan pupunta. So under instruction ko siya, tinitrain ko siya, kaya talaga yung pagbibideo ko hindi talaga fully magawa ng maayos kasi syempre, ang focus ko sa kanya po talaga. Siya talagang pinupukusan ko para nang sa ganon ay matutuwa ng maayos bago tayo umuwi. So kaya makikita nyo sa pagbibideo ko kung saan na lang po na pupunta yung aking focus ng camera natin kasi habang nagmamaniobra siya, kailangan kong matingnan din siya ng maayos. At the same time, safe po kami habang nagbubulabog dyan, habang lumilipad. So ganun po ang ko. Kaya ang focus ko po talaga, kaya mostly doon ng mga nakarang video ko ay sinasabi ko na wala akong masyadong focus o nawala na yung aking focus sa pagbablog kasi ang focus ko ay turuan ng aking kapalit. Dahil napakabatang bata pa rin po, first time niya dito sa fishing ground. So kaya dapat talaga natin at matutukan dahil limited na ang oras ko dito para makauwi na ako mga kasimangisda. Ayan po, so habang nagbubulabog siya, ako mahawak ko lang yung yung camera, plus
tuloy-tuloy ang bibigay ko sa kanya ng instruction kung anong gagawin niya. So kaya kung saan na lang nakapokus yung camera, hindi ko na po inedit ng pero makikita nyo naman po dyan mga kasimangis na kung anong kaganapan. Ayan, nagbubulabog tayo ngayon dyan. Sa bago lang po sa ating Facebook page tsaka sa ating YouTube channel, ganito po ang proseso na ginagawa namin pagka nakari ang ating motherboat. So ito nga din po ang isa sa aming trabaho, bukod sa paghahanap ng isda. Kung sakaling kami ay nasa taas at umari ang ating motherboat, ay nag-a-assist na rin po kami mga kasimangay isda. Nag-herd po kami ng fish, herding of fish mga kasimangay isda. So ngayon medyo malayo-layo kami dyan sa Tustusa, no? So kaya pinapalapit ko si Cap dyan sa nagbubulabog na yan, at nang sa ganun para hindi rin talaga lumapit ang isda pagka mayroon silang narinig na ingay dyan sa area na yan. So magme-maintain sila doon sa gitna, at doon sila kakain ng kanilang mga kinakaing dilis, lalong-lalo na po yung ating mga tuna mga kasimangay isda. Sobrang tatakaw ng mga yan, mga tuna, kaya habang may dilis talagang siya ay makikita nyo sa gitna. Pag lumupog po ang dilis at dyan lang din sa gitna, doon sila sa ilalim kumakain, kaya hindi nyo mapapansin. So ganyan po mga kasimangay isda. Kailangan talaga lang safe tayo tuwing tayo magbubulabog, dahil marami po tayo dyang hazard yan, tulad po ng mga baboy-baboy natin, saka yung main skip, speedboat, pass craft, saka skip lawagan. Pagka yan po ay nagsabay-sabay na lang nagbulabog dyan, plus may helicopter pa, kailangan maingat po tayo, lalo-lalo sa maneuver natin mga kasimangista. Baka may matabas tayo dyan ng ating tail rotor mga kasimangista, delikado po yun. Kaya lagi ko pong nire-remind ang ating bagong piloto na keep on watching din sa dapat aware siya doon sa mga hazards na nasa palibot niya mga kasimangista, para safe at smooth sailing tayo dyan, smooth ang ating operation, at sa ganon tayo ay maging maayos ang ating operation. Yan guys. So yan, nasa may Tustusan nga kami. Yan, pa-landing na, tapos na kami magbulabog. This time for landing si Falcon kay Shirley. Ayan, si Shirley po ang ating motherboat na sinasakyan ngayon. Napakalaki po nito, nasa 1,050 po ang capacity nito. Ang bodega po nito ay malalaki. Ang isang bodega po nito ay nasa 60 tons po ang laman. So may 17 na bodega po ito, kaya talagang nasa mahigit 1,000 po ang kapasidad na isda nito na pwedeng ilagay sa kanyang mga bodega. So ayan, talaga namang nakikita ko naman po magandang development ng pagpapalipad at saka ng pagiging tuna spotter ni Cap dyan. Kaya ayan, kita nyo, safely landed, smooth na. So pwede na yan, bitawan. Pwede na akong umuwi mga kasimangay isda. Ayan, kita nyo yan. Nakakatuwa naman yung bata kasi madali siyang natuto at madali niya nakuha yung aking mga instructions. Basta wag lang pasaway, yun lang naman ang gusto ko Kailangan wag magpasaway. Kita mo, lagi ko yung kinukulit pagka nakakalanding ng maganda, okay, masaya. Pero pag pangit, tumalbog at kanina kita nyo, ang dami na ayan, power flat na tayo. Ayan, may mga tuna at saka skipjack na tayo nakikita dyan sa kubyerta. So sana maganda ito at nabulabog natin. Marami tayong nakitang grupo kanina mga kasimangis, malalaking grupo. So ayan, may tinga na naman. At talaga naman sana mapuno na kami para makapag-post na tayo ng ating mga video. Maraming salamat sa ating 204,000 na pala. 204,000 followers na tayo sa ating Facebook page. At medyo lumalago na rin po ang ating YouTube channel mga kasimangis. Keep on watching mga kasimangis. Magdi-dinner muna kami. Ngayon ay magsi 7 o'clock na ng gabi. Medyo kanina pag landing namin medyo malapit na rin mag-sundown kanina. Malapit na rin mag-sunset. So antabayatin mga kasimangis kung gaano karami itong ating nahuli ngayon. Thank you Lord again for the blessing, for the safe life and the good health mga kasimangis. Kumusta naman po kayo mga kasimangis? Busy ang inyong kasimangis ngayon at talagang dapat mapuno na tayo. Ayan. Thank you Lord, thank you Lord. Stay tuned mga kasimangis. Babalikan natin ito mamaya. Another thing na naman marami nang tumitingang tuna. Ayan, malaking grupo yung narihan namin kanina, pero hindi lahat nasakop. Dahil sa sobrang lapad, hindi kayang abutin ng lambat natin. Medyo dumistansya yung ibang grupo. Kaya
ito yung inabutan natin. So positive naman, may nakikita ng mga tuna. Ayan. Thank you. Kain muna tayo. Yan guys, marami na naman tinuhog ang ating diver na o-ring. Ibig sabihin po, pagka maraming tinuhog na o-ring, ibig sabihin marami ang ilalagay sa ating bag portion. Yung pong tinutuhog na yon, yung pong ating bag portion, kung kaya't pag marami po yan na tinuhog, ang capacity po ng ating fish bag ay marami. Kaya kita nyo na, yan po nagpapatunay o nagpapatibay na nagpapaalaala na tayo ay may magandang huli ngayong gabi. Successful po yung ating aryada kanina, kaya talaga naman yan, may mga tinga na tayo nakikita dyan, mga kasimangis isda, mga tuna, yellowfin na yan, no? At antabayan na natin kakaganapan hanggang sa matapos ito. Marami nang tumitinga guys, kanina pa kami nagtatanggal ng tinga dito. So tapos yung o-ring na nakita nyo kanina, madami rin tinuhog. So baka more or less nasa 100 tons na naman ito. Sana nga lang umabot ng 100 tons para mapuno na tayo mga kasimangis isda. Matagal na tayong walang post, matagal na tayong walang napapalabas. So tuloy-tuloy lang tayo. Kahit tayo hindi pinapansin ni Meta, sige lang. Mapasaya ko lang kayo, masaya na rin ako. Ayan guys. Baka pagpasaya lang tayo, okay na yan. Tabayan natin kung marami talaga ito mamaya. See you guys later. Natapos na kami maghapunan. Ito. Anong oras na ba ngayon? Alas 7:05 na ng gabi dito ngayon mga kasimangis na. Kaya kita nyo madilim na ang kapaligiran. Pero ang isda talagang nagtitingahan na. Nababangga na sila sa lambat kaya tumitinga mga kasimangis isda. Kita nyo ang lalaki ng isda. Ganyan ka pagkagabi, talagang maraming tumitinga, kailangan tanggalin yan kasi mabubulok lang din yan. Pagkakakuha natin lambat, uhunahin lambat natin pagka ganyan. So mas maganda nakukuha sila lahat. Yan, tuna na naman, oh. Tuna na naman yan, oh. Tinga, oh. So halo to ng tuna, skipjack tsaka yellowfin. Pag yellowfin ka, tinatawag namin dito guys, yellowfin pagka mga 5 to 10 kilos o ganyan. Pagka mga 10 up na, mga tuna na tawag. Pero isa lang naman din ho yun mga kasimangis na. Baka nagtataka kayo bakit, ano ba yellowfin, ano ba yung tuna? So ganun po, parang tinatawag na lang namin na pag malalaki talaga, tuna na siya. Pero yung yellowfin na 5 to 10 kilos na, yun din yung lumalaki na tuna mga kasimangis. Tulad yan, hila-hila niyan. Siguro nasa 20 kilos ang nandyan. Yan. Matagal tayo hindi nakakapag-vlog kasi nagpo-focus ako sa pag-train ng ating bagong piloto. Kasi uuwi na nga po ang inyong kasimangis na kaya ito, kailangan muna natin matrain ang ating kapalit nang sa ganon safe siya, safe pilot mga kasimangis na. Para naman na uuwi tayo ng maayos ang kanyang trabaho dito. Alam natin na siya ay mape-perform niya ang kanyang trabaho nang walang anumang problema. Kaya kailangan natin gawin yun. Tabayan natin guys, see you later ulit. Kalaskas ba? Ano pala siya? Power block pa lang sila. Tuloy-tuloy ang pagtinga mga kasimangis na kasi nga gabi na, madilim na, puro bangga na yung mga tuna sa lambat. Mas mabangga naman sila, talagang tumitinga na. Kasi sumasabit na sila, oh. Kaya nyo, tinanggal ko. Kaya pag umarya ka talaga ng medyo hapon na, ng padilim na, ganyan na nangyayari. Lalo na kung malaking grupo, kasi ikot sila dyan sa lambat, naghahanap sila ng malusutan. So nangyayari, tumitinga sila. Ayan, oh. Laki ng tuna, oh. So talagang iisa-isahin yan, malalaki. Yan ang sinyalis mga kasimangis na may huli tayo. So mas marami yung nasa loob ng lambat niya.
Ere, get tabi. Ere, ere. Get tabi, no? Ito, pumuputi ng yun, no? Isda na yan. Yan. Yan, pumuputi na yan, isda yan. Ah. Yan, gulyasan. Malapit na yung lumalabas ng gulyasan. Yan. Naghahalo na yung lupit sa gulyasan. Nagsisikipan na sila sa lambat kaya umulutang na sila. Likot-likot nila, oh. Ikot ng ikot. Yung gulyasan na yan. Likot-likot nila, ikot ng ikot, oh. Ayan, puro gulyasan. Nasisikipan na sila sa lambat. Kaya ganyan.
Ang likod.
Alin dyan? At syempre guys, hindi mawawala talaga si Boy Tinga. Eto na naman, marami na naman siya nakuhang tinga. Yan o, grabe ang taba ng tuna, ang dami ng itlog. Yan, naghihiwa na naman si Boy Tinga. Meron pa siya kasunod na isang malasungit. Ayan, may malasungit pa. Talaga naman biyaya dito, napakadami talaga mga kasimangis na. Yan o, kita nyo, may mga tinga-tinga yan, may tama siya oh. Ayan. Walang kasayang-sayang pagka si Boy Tinga ang tumali. Si Boy Duterte, ayan. Marami nagtingan kanina, kaya marami siyang gagawing pang-ulam. Usually mga fishball, at saka mga soup, ayan, mga tinitira dyan, mga kasimangis na. Ganda ng quality oh. Dinablihan na at mabigat dito mga kasimangis. Mahigit isang daang tonelada siguro ito. Marami isda ngayon. Umabot pa kami sa huling alya ngayong hapon. So ngayon ay 8:15 na ng gabi. Mali kami kanina, malapit na mag-alas 6 ng hapon. Guys, medyo mabigat itong ating guys robot doon sa ating pag-portion. So, magkano yan? Siguro mga 100 dito, 100 tonelada. Kita nyo, ang dami ng tinuog na uling ganyan, no? Ayan. Yung stainless na uling na yan. Pag marami tinuog na ganyan, marami laman ang pag-portion natin. So, sa estimate dito, baka nasa 100 mahigit. 100 tonelada. Guys, see you guys later. Medyo busy pa dito. Pag-insasarap na tayo, makikita natin yan. Thank you, magandang gabi. Stand by. Guys, sa halo ng skipjack, yellowfin, taka tuna yan oh. Nasa loob ng ating bag portion. Nasa strobo portion na tayo mga kasimangis na. Dami-dami to. Mga 100 plus na nga daw to, sabi. Estimate lang 100 tons mahigit.
Shoutout ulit kay Tatay Johnny, Simbyon. Ayan, daddy, nandito yung anak na si Kapitan, oh. Napakaswerte naman ni Tatay Johnny, lagi ko siya sinashout out, special mention palagi. Lagi silang nami-mention ko si Tatay kasi nandiyan ka eh. Ayan. Ayan. Kaya napaka-unfair sa ating 204,000. 204,000 na followers, shoutout sa inyong lahat. Magandang gabi. Okay. Ayan. Ganon din po sa ating subscribers sa ating YouTube channel. 15,000 mahigit na. Malapit na mag 16,000. Malalim ang isda, oh. Hanggang ilalim talaga, makapal. Preparing na po salok. Salok na tayo mga kasimang isda. Ayan.
Ayan ang chief driverman at assistant driverman. Sumasayaw yan eh. So ayan, tingnan mo, sumasayaw yan eh. Oh. Malapit na mapuno, malapit na. Malapit nang mapuno. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy ang daloy ng grasya, mga kasimang isda. Tuloy-tuloy lang, ayan.
Sabi ni Manong Ume, ano daw, 1,000 pa daw ito. O di mga 100 tons tayo ngayon. Yan o. Yan na nagsasalok siya o. Ayan o. May bantay dun sa isa, kabila. Yan yung mga hiwagang kamay. O, yan. Same driver dito, si Manong Ume. Yan nagsasalok. Okay, ayos nyo muna! Shoutout naman dyan. Shoutout naman, malinis ko! Love you, Han!
Guys, nasa 120 na salok natin. 120 tons. Konti na lang ito. Siguro baka mga 10 tons na lang. Okay. Good night everyone. Siguro malaman natin mamaya kung anong final tally nito. Pero nasa bodega natin ngayon ay nasa 120 tons na. Nakadalawang bodega na kami. Ang kada bodega natin ay nasa 60 tons. So, dalawang bodega, nasa 120 tons sa tayo. Thank you for watching mga kasimangis na. Ngayon ay past 10 o'clock na ng gabi dito. Kanina mag-alas 6 na rin kami umarya. So, ito na yun. 10:15 na nga gabi. So, ayan. Nagsasalok pa rin. Tuloy-tuloy ko. Konti na to. So, thank you Lord for the blessings. Ganon din po kayo mga kasimangis. Thank you po sa pagsubaysbay, sa pagtangkilik ng ating mga business. Ingat po kayo dyan mga kasimangis pa. Ito, meron po na pasado. Keep watching lang po mga kasimangis na. Happy 204,000 followers sa Facebook page. Ganoon din po sa ating YouTube channel. Si Mangis Kapagapino, all capital letters sa ating YouTube channel. Thank you mga kasimangis oh. Medyo sagat-sagat na oh. Konti na lang ito. Bye bye and good night. Salamat po sa inyong lahat.